in the previous class we were looking at these questions. Sa milabay nga pagtuon, ilantaw kita ni nga pangutana. What's the name of God? Unsa may pangalan sa Dios? I am that I am. Ako, mao, ako. Many times we believers, we confuse. We say Jesus is the name of God. Daghang higayon nga mga magtotoo libog. Moingon tangalan sa Dios, Jesus. God doesn't have a name like we have. Ang Dios walay pangalan sama sa atong pangalan. Kita na'y pangalan. We give names to people. Kita nagahatag og ngalan sa mga tawo. For example, what do you mean by Maximo? Halimbawa lang, unsa may buot pasabot nimo anang Maximo? What is the meaning? Unsa may pasabot ni anak? You know the meaning? Kabalo kabag unsay pasabot anak? Renato. Renato. What do you mean by that? Unsa may buot pasabot ni anak? Lagoras. Naguras. What is the meaning? Unsay meaning anak? Julo. Julo. What's the meaning? Unsay meaning? No meaning. Walay meaning. Then why do you put that name? Nganong imo man ang ibutang ng ngalan na? What identify? It's just like your number 7493. Sama kana aron magilhan para na tong number na 7493. It's just the serial number. Serial number na. Because we are many. Tungod kay daghan man gud ta. That's why we need serial numbers. Mo nang kinahanglan natong serial number. But God is only one. Apan kay ang Dios naginusara raman. That's why He doesn't need a number. Mao nang di siya nagkinahanglan og numero. What is His name? Unsay iyang pangalan? I am that I am. Ako, mao, ako. Then what is Jesus? Nya unsa man ang Hesus? That's not His name. Dili na iyang ngalan. That is His work. Iya nang trabaho. That is His work. Iya nang trabaho. His name is Ang iyang ngalan mao, I am that I am. ako, mao, ako. What do you mean by Jesus? Unsay buot pasabot anang Hesus? Savior. Manluluwas. He saved us. Iya kitang giluwas. That's why we call Him Savior. Mao nang ato siyang gitawag og manluluwas. That's why we call Jesus. Mao nang atong gitawag og Hesus. So this is God. Mao kini ang Dios. But look at the world religions. Apan tanawa karon ang relihiyon sa kalibutan. So many religions. Parting daghanang relihiyon. Every religion has its own teachings. Ang matag relihiyon na ay kaugalingong pagpanudlo. And can you see that man at the bottom? Imo bang makita kanang tawo nga naa diha sa kilid ron? He is confused. Libog na kong question mark. Believers are also confused. Ang mga magtotoo sa libog So many things. kay parting daghana. Every religion believes there is one God. Ang matag relihiyon gatuong adunay usa ka Dios. But everyone has his own teachings. Pero ang matag usa na may kaugalingong pagpanudlo. Which is the right one? Asa may gusto ana? How does God look like? Unsa may panagway sa Dios? Some say God is power. Mayngon ang uban nga ang Dios gahom. No one has seen Him. Walay nakakita kaniya. Some say God is with me. Ang mayngon sa ang uban nga ang Dios ania kanako. And there in Davao you have one son of God, Dito po sa Davao na dito yung tawag nga usa ka anak sa Dios. Sam Kibloy. Si Kibuloy. I am son of God. Wow. Mingon po nga ako anak sa Dios. Wow. So he won't die. Di na siya mamatay. Di siya gusto mamatay. He will go to heaven just like he came. Muadto na siya sa langit sa marang mitungha siya. And so many people are deceived. Nga daghan ang tao na nalimbungan. Now the Pope is also coming. Nga karon ang Santo Papa po mabutay. He is very powerful. Gamhanan kay siya. He is the Papa. Kay Papa gud siya. But I have a problem. Pero na ako'y problema. I was supposed to go on 19th morning, 6:25 was my Philippine Airlines flight. Ako unta ng biyahe, eroplano, alas 6:45. But they canceled my flight. Pero ilang gikansela ang ako ang pagbiyahe. So I went to the Philippine Airlines office Munang ni adto na pud ko sa opisina sa Philippine Airlines. and I said, Sir,
PR 2810, I was supposed to go at 6:25 in the morning. You say the flight is cancelled. Niadto ko ditong PR 2810. 2810 niya ang akong flight unta alas 6:45 niya gikan sila may. You say, yeah, because of the papal visit, it's a no-flight zone. Unya dito ba? No-fly zone. Oh, kay mo man gud nay pag-arigod sa Santo Papa mo nang gi-implementar gyud nga wa gyud biyahe sa eroplano. So I am Magmulupad. confused. Mo nang libog ko. Your Papa is coming, then why are you cancelling my flight? Ingon ko, imong papa mo abot nya anong imo mang ikansila ang akong pagbiyahe? Is he not all-powerful? Dili ba siya gamhanan? He should be able to control everything. Makahimo unta siya sa pagkontrolar sa tanan. So his plane will land. Now why are you cancelling my plane? Ang iyaha nga ang eroplano mo landing nya nganong ang ako amang eroplano imo amang ikansila. I want to believe him that he is God. Buot ko untang motuo kaniya nga siya Dios. But I feel sorry for him. Pero naguol ko alang niya Why? manuman. He is afraid of his own life. Tungod kay hadlok siya alang sa iyang kaugalingon rang kinabuhi. That's why they told me don't take off from Davao till he lands in Manila. Till he leaves Manila. Munang miingon gyud siya ayaw sa gyud biyak sa Davao hangtod nga di na makabiyak sa Manila ng Santo Papa na. So how can I pray to someone who is so afraid of life? Unya karon paano man ko makaampok ni anang tawhana nga hadlok ra siyang kaugalingong kinabuhi? Thank God there is someone with me. Salamat sa Dios kay naay naay usa nga uban kanako. He is my father. Siya akong amahan, He is my papa. akong papa. I don't have two papas. Di na kinahanglang duha ka papa. If he becomes my papa, then he will become my grandpapa. Ang kay kung kadto siya mahimo na akong papa, then kadtong naa dito akong lulo. I have only one papa. Aduna lamang ako'y usa ka papa. Thank God. Salamat sa Dios. He is always there with me. Kay siya anaa kanunay uban kanako. What a great privilege we have. Unsa kadako nga pribilehiyo nga iyang gihatag kanako. When the people are confused, Sa diha nga ang mga tao nangalibog, I'm not confused. ako dili libog. Why? Nga naman. What did this book teach me? Unsa may ginatudlo ni ini nga libro ha? He is my papa. Siya maoy akong amahan o papa. He is my creator. Siya akong magbubuhat. He is my father. Akong amahan. That's why Paul says, Mo nang mingon si Pablo, I know whom I have believed. akong nailhan kinsay akong gituuhan. That's why a child of God is so sure. Muna nga ang anak sa Dios sigurado gayon. Let anything happen. Sa tuguti nga ang tanan, bisang unsa mahitabo. Let sickness come. Tuguti nga ang balatian mo tungha. Let any problem come. Bisang unsang problema mo abot. I'm not worried. Di ko angay mabalaka. Because He's eternal. Tungod kay siya way katapusan. He knows my tomorrow. Nasayod siya sa akong ugma. Is it true? Di ba tinuod? He knows my tomorrow. Siya nasayod sa akong ugma. He's with me. Kay siya, anihakan ako. But I feel pity Pero ako, naluoy yun sa kong kagalingon. when I see your long face. Kung akong makita na nangong ni mong hitaas na. I have stone in my kidney. Na ako'y bato sa akong kidney. So what? Niya karon, unsa karon? Is he there with you? Ana ba sa diha kanimo? No. Wala. Is he there? Na ba siya? See, we have so many health problems. Kita daghan kay ta problema baya sa atong lawas. But you know why we are always smiling? Pero nga kabalo ka ba nga nga kanunay kitang gangisi? We never go to the doctor to check up. Wala gami gaadtuan sa doktor aron sa pagpa-check up. If I go to the doctor, Kay kung moadto ko sa doktor, he will say, you have this, you have that, you have sugar, you have... I say, shut up. Mingon siya, akaingon ana akaing ata kasi mong sugar, mingon ko paghilom. Even I have nothing, he will say, he'll create something for Kay me. bisag wala gyud ko ana, muhimo gyud na sa mumugna gyud siyang naakaingon ana. So that he can take my money. Aron sa ingon sa pagkuha sa imong salapi. Because he needs money. Tungod kinahanglan siya sa salapi. They do business with our health. Nagahimo sila og negosyo sa atong panglawas. The doctor is also praying, God bless me. Ang doktor sa moingon nga Ginoo panalangini ko. How will God bless him? Paano panalanginan siya sa Dios? He should make me sick. Himuon
ko niyang masakiton. Then only the doctor will be blessed. Then only the doctor will be blessed. Oh, diha na anang higayon na ang doktor magpanalanginan. At the same time, there is a coffin maker also. He is also praying for blessing. He also goes to church. Mausap nga pamaagi katong maghihimo og lumon ang panalanginan sa tus Ginoo. Just as I am praying for blessing, the doctor is also praying and the coffin maker is also Sama praying. ra usab nga nagaampo og panalangin, ang doktor pud gaampo og panalangin katong magbubuhat sa lumon gaampo og panalangin. And they pray, they have the Saint Peter's, what do you call? Saint Peter. Saint Peter's? General service. No, there is a plan. St. Peter plan. Saint Peter plan. Na, Saint Peter plan. So now itself you start investing. Mo nang sugo na hulog-hulog kada bulan. So I am confused. Mo nang libog ko. Should I invest in insurance or Saint Peter's plan? Kinahanglan ba ang asa man ko ani mo invest dito sa insurance o dito sa Saint Peter? If I am a real estate guy, Kay kung ako real estate nga pagkatawo, I am not going to sell houses. I'll sell lots. Graveyard lots. dili ko mamaligya og balay. Mamaligya ko og yuta kana bitong lubnganan. Because that's the final resting place. Kay mo man nagkatapos ang pakulayan. 3/6. O 3/6 ang gilap doon. You don't need Di electricity. na kinahanglan og kuryente. No sewage. No sewage. Wala na kanal-kanal. No telephone lines. Wa pag yung linyas telepono. You can now itself choose where you want to be buried. Ay, ikaw may magpili ag diin ka ilubong. I can become a millionaire by selling you burial places. Mahimo gyud kong milyonaryo sa pagbaligya lang anang luna aron sa ingon nga imong kalugnan. People are confused. Ang mga tao libog. And I have no worries. Ako'y kabalaka. Why? Nga naman, I have a father. tungod kay aduna ako'y amahan. I have a father. Aduna ako'y amahan. Let my kidney be damaged. Tuguti nga, sandi na ang kidney nga, maguba. You know the funny thing about our body? Kabalo kabag unsay kalingaw aning atong lawas. Even if 75% of your body is not working, you will still live. Kay bisan pa tinuod og 75% sa imong lawas wala galihok o wala ga function, pero buhi gyapon ka. Even if your 2 legs and your 2 hands are cut, you will not die. Kay bisan pa tinuod og kanang imong duha ka batiis o imong mga kamot gipang putol, di ka mamatay. There are 2 kidneys. Adunay duha ka kidney. If one is not working, the other will work. Kung tong isang wala nagafunction, at katong isang may mag-function. If you go blind, no problem, you can hear. Kaya kung ikaw mabuta, may problema niya, makadungog ka man. That's how God created us. Ingon anak ta gihimo sa Ginoo. All that I have to do is Ang ako lang ang ayang pagabuhaton mao ni. have that relationship with God. Magkaroon og relasyon diha sa Dios. That's why when you look at a child of God, O na kung atong ng taon ang anak sa Dios, 2 Corinthians 4:8. ikaduhang Korinto kapitulo 4 bersikulo 8, 2 Corinthians chapter 4 verse 8. ikaduhang Korinto kapitulo 4 bersikulo 8. We are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Kami ginasakit sa tanang paagi, apan wala manghiubos. Nangalibog, apan wala kawad sa paglaom. 9%. Yeah. Ginalutos, apan wala ikapanugyan. Gipamunalan hangtod sa pagkapukan, apan wala mga laglag. So my child doesn't talk. Akong anak, wala makigsulti. Praise God. Salamat sa Dios. God has created him with a unique purpose. Kay ang Dios mimugna ni anak sa usa ka unique nga tumo. So I thank God for everything. Akong angayang pasalamatan ang Dios sa tanan. Look at others. Nantawa ang uban, Worried. nabalaka, Concerned. concern kayo. But the funny thing is today many believers are also like this. Apan ang katawanan usab daghan pong mga magtotoo sa maniina. Please pray for me. Palihog ang pualang kanako. Your father is there with you. Ang imong amahan naa diha kanimo. What should we pray? Unsa may angay natong iampo? Lord, help my brother to sense your presence. Ginoo tabangi ang akong igsuon nga mabati niya ang imong presensya. Look at the heavens. Lantaw na to ang kalangitan. Psalms 19:1. Salmo 19 bersikulo 1.
What does the heaven say? So may giingon sa langit, kalangitan. The heavens declare the glory of God, Ang langit mideklarar sa himaya sa Dios. and the firmament showeth His handiwork. Ang mga minugna niini nagapakita sa iyahang binuhat. When you look at the huge creation, Kung imong lantawon ang kadako sa binuhat, how great this God is. unsa kadako kini nga Dios. The fool had said in his heart, there is no God. Ang buang-buang mingon nga walay Dios. By His Spirit He has garnished the heavens. Pinagi sa iyang espiritu, iyahang nga giadornohan ang kalangitan. Job 26:13. Mingon ang Job 26:13. Is it beautiful? Dili ba maanindot? Do we have time to look at the sky in the night? Aduna kabay panahon aron sa pagtingala sa kalangitan, Is it beautiful? panahon sa gabi. Is it beautiful? Dili ba matahom? But we are so busy. Apan kita sako ra kaayo. Why God allows problems? Ngano nga ginatugutan sa Dios ang problema? So that you can know Him. Aron sa ingon nga imo siyang mailhan. What we pray, Unsay atong ginaampo? remove the problem. Ginoo, kuha ka ng problema ha? So that I can be busy with myself. Aron sa ingon nga masako ako sa akong kaugalingon. Look at man looking up. Lantaw ra gud ning tawo nga nagalantaw sa taas. These are the telescopes. Mo kini mga teleskopyo. While we are looking at our problems, Sa diha nga kita nagalantaw sa atong mga problema, where is man looking? asa man ang tao nagalantaw? Looking up. Nagalantaw sa itaas. Such a huge universe. Unsa kadako nga universo? This is a telescope. Mo ni tiya, teleskopyo na. He's looking up. Galantaw siya dito sa ibabaw. Why such a huge universe? Ngano nga kadako man sa universo? Where are we looking? Kita diin man ta galantaw Our purse, sa atong mga panuglanan, our offering box. sa atong mga offering box. Where is man looking? Asa man ang tao nagalantaw Such a huge universe. sa kadako nga universo. And what am I doing here? Nga unsa may akong ginahimo dinhi? And can you see man taking risk and going up? Imo bang makita ng tao nga mo sakripisyo aron lang sa pag-adtos ibabaw? Man like us. Tao sa maragod nato. He says, I want to go up. Mingon siya nga gusto ko mo adto dito sa taas. And you know how risky it is. Nga kabalo kabag unsa kadelikado na. And so many have died. Nga, daghan kayong namatay ana. Powerful rockets. Mga powerful kayo nga mga rocket. You sit and you go. Lingkod nga pagkaman mo adto sa itaas. Where are you going? Diin ka man mo adto. And to go up and Dito. see. Babaw aron sa paglantaw unsay na dito. Spending billions of dollars. Mugahin og mga binilyon nga mga dolyares. People like us. Tao ra gum sama nato. Looking at the creation. Aron lang sa paglantaw sa mga binuhat. It's only the Bible that inspires man to explore. Ang Biblia lang, To explore. ang Biblia lang mao'y nagalipay sa tawo aron sa pag-explore. Rest all religions focus on man, but it's only Christianity that focuses on God. Ang uban ana, nagatudlo na sa pag-focus sa mga tao sa kaugalingon, pero ang Biblia ra gyud nagatudlo. That's why all the famous explorers, they were believers. Mao na nga ang mga inila nga mga naga-explore bitaw mga magtutuo. Heavens declare the handiwork of God. Kalibutan nagapadayag. Can you see man going up? Kita ba nimo ang tao nga nagapaadto sa itaas? Saka Can you see this Hubble telescope? mao ni siya ang Hubble telescope. Because from here we cannot see everything. Tungod kay kung dili man nato makita ang tanan, We have sent a telescope up. mao na nga magpadala og teleskopyo dito sa itaas. How much pesos? Unsa kadako nga kwarta? Piso? 112 what? Billion?
How much? Million, billion, trillion. Huh? It is 112 trillion, 368 billion, 750 million. Na. Trilyon. Daghan pa sa tao sa kalibutan. The cost of one telescope. Bili lang na sa usa ka teleskopyo. Here we don't have money to eat. Ingon adire, wa tay kwarta aron ikaon. 2.5 billion US dollars. 2.5 billion US dollar. Kanang kantidad ana. Man like us have put a telescope there. Tao ra gud pod nga sama nato mo ay nagbutang anang teleskopyo ha didto. Why? Nga naman, From here I cannot see. tungod kay kung dire man gud di man ko makakita unsay naa didto sa babaw. That's why this thing is there 559 kilometers up. Mao nang kanang butanga gibutang didto 59 kilometers. 559 ang gilayon kilometro. It was sent in April 24, 1990. Oh, gibutang na ni atong Abril 24, 1990. Along with the rotation of the earth, this is also rotating at 7.5 kilometers per second. Kung nagatuyo ang kalibutan, kinisad gatuyo pud ni sa 7.5 kilometer Per second. kada segundo. Because we are also rotating, this is also rotating. Tungod kay kita usab ang kalibutan nagalibot man. Mo sad na galibot sad na siya. Who did it? Kinsa may naghimo ana? Man. Tao. Why? Ngano? I want to look how huge the universe Tungod is. kay gusto na akong lantawon unsa kadako ang universo. Can you see? The blue behind is the earth. Imo bang makita kanang blue mao na ang kalibutan? Can you see people? Imo ba kita ba kag tao diha? No? Are there people? Naabay tao diha? Naoy. Yes or no? Yes. No. Can you see people? Yes. They are trying to repair it. Nakita ba kag tao? Nadiya o, ilang ginaayo, o ka na nakaputi o, to na. Can you see? Imo bang nakita? Kana nakaputi. Can you see this person? Imo bang nakita ng tawhana na? One here. O, napoy usa dito. They are repairing it. Nila nagyayo. Nga-repair nila. So small. Gamay kayo. Can you see, man? Imo bang makita tao? Nabatay nakita tao? Two of them. Duha ang kabuok. This one and this one. Isa o, to ang isa sa babaw. And behind what you see? Unya, sa luyo anak, kung sa'yo mo makita, Our earth. atong kalibutan. I am looking at my purse. Ako galantaw sa akong panudlanan. And what is man? Where is man looking? Nya, ang tao, kanang tawanan, asa man galantaw. Such a huge universe. Unsa kadako nga universo. That's why Bible says the heavens declare the works of God. Muna nga, muingon usab ang ang Biblia, ang kalangitan. This is the next one. Mao kini ang sunod. This is the International Space Station. Muni ang International Space Station. This is not the telescope. Dili ni teleskopyo. This is a small city up there. Usa ka gamay nga syudad dito sa babaw. There are 6 people staying in that. Na ay unong katawo gapuyo ana diha. They live in that for 6 months. Gapuyo sila kanang unong katawo sa sulod sa unong kabulan. Once they come, the next batch goes. Kung ang una nga batch mo adto, dahil mo uli na putong isa kay naman pa mo banos. 23 countries together made this. 23 ka mga nasod ang nahimo nini. What is the cost? Unsay bili? Sa kadako ang bili. 150 billion US dollars. 150 billion US dollars.
23 countries. 23 ka mga nasod. Why is man living there? Ngano nga ang tao gapuyo man dito? So that from there he can go up. Aron sa ingon nga, gikan din ha, makasaka pag yun ang tao dito sa kinabagwan. He has his own electricity. Naa say kaugalingong kuryente. Can you see? Bubang makita. It's up there. Naa dito sa babaw, sa kalibutan. Can you look at the wisdom of man? Imo bang makita ang kaalam sa tao? And God said, Umingon ang Dios, even if you make your nest among the stars, I'll pull you down. kay bisan pag maghimo kag kaugalingon nimong salag dito ka kabituunan, hagbong kadug ka. But look at man, what all he is doing. Tanawa ang tao kung sa iyang ginahimo. Staying up. Gapuyo dito sa babaw. And since 1960, Gikan pa ni adtong 1960, these are our years. mao ni ang atong mga dalunggan. You have heard of UFOs? Kadungog ka na ba ng UFO. UFO? Unidentified flying objects. Unidentified Flying Objects, UFO. No one has understood till now what it is. Why si bisan kinsang nakasabot unsa gid na? But there is a feeling that there is something else also. Pero naagib ko'y balansagol nga murag naagi. Few days back, some scientists said they had found a pair of this earth. Scientists have found out that there is a twin of our earth. Ingon ang scientist nga nadoy gid kunoy kapareha sa atong kalibutan, kambal. But till now they have not found it. Pero hangtod karon wa man pud nila makaplagi. They are saying there is a chance. Niingon sila nga tingali na ay tsansa. Since 1960 we are here waiting to hear the voice. Gikan pa 1960 gahulat kita gapaabot anang tinguga. We are saying hello, 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 but since 1960 no response. Sige gingon hello, hello, hello. Gikan pag 1960 hangtod wa man gito ba? Can you see how many? Kita ba nimo usa ka daghan? These are so costly. Kana aparte gyud ang pagkamahala. So many signals have gone. Daghan kaayong signal. This is a temporary home. Temporaryo ra nato ning puloy-anan. There is no planet like this till now. Kay wala gyoy planetang sama ni ana hangtod karon. We don't know how huge the universe is. Wa ta masayod unsa gyud kadako ang universo. Where is Libungan? Hain ka dihang libungan. Where is Libungan? Hain ang libungan. Where is Cotabato? Hain diha ang Cotabato. We are so worried. Balaka kay ta. Just to make you understand. Aron sa ingon nga imong yung masabtan. I'll show you just a small film Ako ipakita nimong mubo lang nga pelikula. to understand how awesome this God is. Aron sa ingon nga masabtan yun unsa yun ni nga Dios. This is a temporary home. Mao kini ang atong temporal lang nga puloy-anan. Who is pushing it? Kinsa may nagatulak ni ana? Is it moving? Is it moving? Nagalihok ba kana? How much weight there is? Unsa kaha ang kabug-aton naa ana diha? Where are we sitting? Inside or on the top? Diin man ta galingkod sa sulod o sa babaw? Inside? Sulod? Outside. Sa gawas. And so it is rotating so fast. Unya kay karon galibot man ang gatuyok nga perting paspasa. But still we are clinging on to the top. Nya sa gihapon naa man ta dito na kabud dito sa babaw. Samtang nagalibot, no? It is so rotating so fast. Nagalibot na siyang paspas kayo.
kayo. Where are we sitting? Nga asa man tagalingkod. When we walk on the road, we are not flying off. Kung kita nagalakaw diha sa kadalanan, wa man tagalupad. Philippines, 7,000 islands. Ang Pilipinas, 7,000 ka mga isla. The sea water can come over the land. Ang tubig sa kadagatan pwede na gumuhasmag diha sa diha sa kamadan. Can you imagine how great this God is? Imo bang ma-imagine sa imong una sa kadako kini nga Dios? If this temporary home is like this, Kay kung kini nga temporal nga puloy-anan ingon ani, what will heaven be like? unsa pa kahaktong langit? And you are worried, Karon, bala ka, disappointed. goal na disappoint. While you are worrying, what's the earth doing? Sa diha nga ikaw nga bala ka, unsa may ginahimo sa kalibutan? It's rotating. Nagalibot. Suppose it gets stuck. Karon, ug muhunong na It slows down. himo. Muhunong siya, hinay. What can we do? Unsa atong mahimo? Can we push it? Ato ba na matulak? Thank God. Salamat sa Dios. He is faithful. Kay siya matinud-anon. Through His creation, He is talking to us. Pinahagi sa iyahang mga gibuhat, nakigsulti siya kanato. Is He worthy of worship? Takos ba siya nga pagasimbahon? But we grumble and then we sing songs. Pero kita gapagulbol, awit tag alamiton. He is talking to us through His creation. Nakigsulti siya kanato pinahagi sa iyang mga ginabuhat, ipanghimo. This is a temporary home. Mao kini ang atong temporaryo nga puloy-anan. Just look at this earth. Kung atong lantawon kining kalibutanan, All that we need, is it there? ang tanan nga atong gikinahanglan anaa ba diha? We don't have to worry. Di na ta ngayon pang mabalaka. Every second, you know how many are dying. Kay sa matag segundo kabalo ka ba pila unsa kadaghan ang mga matay? How many are coming? Pila ka buok usab ang mga tawo? Thank God I'm still alive. Salamat sa Dios kay hangtod karon buhi ako. We don't know, next moment we are also going. Wa ta masayod kung sa sunod ani nga higayon kita usab. So Hindi all these problems, all these pain are telling us, get ready. So kining tanan nga mga problema o mga balatian nagasulti kanako panganda. This is not our permanent place. Kay dili kini atong permanenteng puloy-anan o dapit. Thank God, my wife is there with me today. Salamat sa Dios kay akong asawa ana uban kanako karon. My kids are alive today. Ang ako pong mga anak buhi. We don't know who will go first. Wa ta masayod o kinsay mauna. But we are not waiting for our death. Pero wa tagapaabot sa atong kamatayon. We are waiting for the coming of the Lord. Apan nagapaabot kita sa pagbalik sa atong Dios. But one thing, Apan usa lang kabutang. either it is death or the coming of the Lord, we are going. Asa man ning ana, kamatayon man o pagbalik sa Dios, basta kay importante kita mo adto yun. We are not here forever. Dili kita dinhi hangtod sa hangtod magapuyo. What am I doing here? Unsa may akong ginahimo dinhi? Like an animal, eating and sleeping. Sama sa hayop, kaon, tulog. Is this life? Mao ba kini ang kinabuhi? See, it is only man who is standing on two legs. Nato makita, ang tao ra gyud mo'y nagatindog, ginamit ang iyang duha ka mga tiil, batiis. Rest all the animals, Ang bili ni ana, puros ng mga hayop. how are they standing? Paano sila nagatindog? Four legs. Ginamit ang upat ka mga tiil. They are not looking up. Wala sila nagalantaw sa ibabaw. They have a thick neck. Naa sila gahi nga liog. They are looking down. Galantaw sila sa ubos. We are the only ones who can look up. Kita lang ang nag-inusara nga makatingala dito sa kinatasan o sa taas. A boboy cannot look up. Ang baboy di kahangad. The only time it looks up is when it is about to die. Sa diha lang siyang muhangad kung mamatay na siya. Mahapit na mamatay. But we can look up. Apan kita makahangad kita dos babaw. But what am I doing? Pero unsay akong ginahimo? That's why God feels so sorry for us. Mausad nang ang Dios usab guol pod kanato.
If he is sorry for the people, how much more he feels sorry for us ministers who are confused? Kung siya gani naguol sa daghang mga tawo, sa pakaha ang iyahang kaguol dinhi kanato nga iyang magbubuhat. He feels so sorry. Guol gid siya kayo. You are my co-laborer. Ikaw akong masigkaw magbubuhat. Don't be worried. Ayaw kabala ka. But we don't trust him. Panulak ta gasalig kaniya. Oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable are his judgments and his ways past finding out. Romans 11:33. Nagingon sa Roma 11 versikulo 13. Oh, the depth of the... Can you read that in Silvano? Romans 11:33. O ang kahilabihan gayon. Oh, is it written in Cebuano? Oh, Yes. what do you mean by oh? So may bot pasabot anang oh. Oh, Oh, you don't have any words. wala kay wala kay pulong ka isulti. You don't have words to express. Wala kay pulong aron sa ingon nga imong mahulagway o masulti. Oh, Oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God. ang kahilabihan gayod sa kagdagaya o sa kaalam o sa kahibalo nga iya sa Dios. How unsearchable are his judgments. Pagkadili matugkad sa iyang mga paghukom. We are sitting on this earth and we are sticking onto it. Nagalingkod kita niini nga kalibutan nga napilit. And I want God to fulfill my desires. Nga gusto na ko nga ang Dios mao'y magatagbo sa akong tinguha, handog. We'll be happy if God fulfills my desires. Mahimo kong malipay kung ang Dios magatagbo sa akong handog. Is it true? Di ba tinuod? When my desires are not fulfilled, Kay kung ang akong mga handog dili matagbo, we are disappointed. mao na nga guol ta. Now, for example, Sister Milagros. Halimbawa, si Sister Milagros, What's the desire? unsay tinguha? Church has to be plastered. Kinahanglan na ang simbahan yun, magplastar. I'm just saying an example. Sample lang, halimbawa lang. Okay, once it's plastered, then Ikaw, sige, o unsay sunod kung anong ugaling ngay matuman? what's next? Unsay sunod? All your desires are over? Human na ba ang imong mga tinguha? Wala. You want a house? Gusto ni mo balay? Yes or no? Gusto ni mo dili? Yes. Be sincere. Kita, sincero. How many rooms you want? Gusto, pila man gyud ka kwarto gusto nimo? God will fulfill your desires. Kay ang Dios may magtagbo ang imong tinguha. God will bless. Kay ang Dios magpanalangin. He will fulfill all your desires. Ihatag niya tanan nimong handog. And people are so happy hearing that. Ang mga tao, pitig yung lipayang mamati anak. That's where the crooks come in. Mao na ang mga uwak mutungha. Sow your seed. Oh, punla tanom na og binhi pagpugas ng binhi. And a special seed. Kanang yung special o pinasahi nga binhi. They are so smart. Maayo kay maalam kay sila. They say don't invest in house but invest in ministry. Mingon na silang ayaw na pag-usik-usik anang anang panimalay diya nila buluhaton o sa ministry. So that you can get reward there. Kaya ron sa ingon na makuha ka og reward dito. That's how these crooks become millionaires. Mauning mga uwaka ni nganong nahimo silang mga billionaire. Believers are paupers. Kay ang mga believer pod murag tutak-tutak. And they become millionaires. Ako to mo na nahimo silang mga billionaire. They are pastors who have planes. Mga pastor nang naay mga kaugalingong eroplano. Because they cannot fly in other planes. Tungod kay di man sila makalupad sa laing mga eroplano.
And they have their own airports Na sila kaugalingon nilang airport. because they are great men of God, Tungod kay madagkong mong tao sa Dios. great servant of God. Madagkong alagad sa Dios. We are living in a time when servants are also become reverends. Servants are also reverends. Ang mga servant o mga ulipon sad nahimo kung mga tinahod. Servant also becomes great. Ang mga ulipon nahimong dagko. You want a house? Buot ka ba balay? They play with the emotions. Hala, sige, dulak-dulak dito si mo. God will bless. Kay ang Dios magpanalangin. How big house you want? Unsa man kadako ng balaya imong gusto. By faith. Pinagis pagtuo. Yeah, Brother Maximo, how many rooms? Brother Maximo, pila man gyud ka kwarto gud be? Ask and you shall receive. Amen. Sige pangayo kay imong madawat. Amen. He is our Father. Kay siya atong amahan. How many rooms? Pila man gyud ka kwarto? 5 rooms? 5 ka kwarto? What are the 5 rooms? Unsa man kanang mga 5 ka kwarto? How many bedrooms? Pila man gyud ka tuluganan be? Out of the 5, how many bedrooms? Gawas anang 5, pila ka buok tuluganan? 3 bedrooms? Tulo ka tuluganan? 3 bedrooms, then 1 kitchen, Tulo ka tuluganan, usa ka kusina, 1 dining room. usa pod ka dining room. You don't need washroom. Wa na ba ka nagkinahanglan og kanang washroom o hugasanan? How many washrooms? Pila man ka buok be washroom imong gusto? By faith you say. Pinagis pagtuoy sulti. God is hearing. Kay ang Dios namati. Use your faith. Gamitan imong pagtuo. Give God a blank check. Tagahi ang Dios og blank nga chiki, kanang blankong chiki. How many washrooms? Pila man gyud be kaliguanan o ka labhananan imong gusto? People have asked. People have asked Ang mga tao gipangutana, and they have got it also. unya iyal-ila sad nang nabatunan. And now they are disappointed. Karon nahimo na silang lanan hagba. Why? Ano man? God bless their desires. Tungod kay gipanalanginan sa Dios ang ilang tinguha. Now you cannot blame God. Nya karon di na gyud na nimo mabasol ang Dios. They have 3-story house Naa sila itulo ka andana nga balay, but are on wheelchairs. pero nakasakay man po sa wheelchair. Go and look at the world. So many have messed it up. Tanaw ra ko adto makmukan makaabot ka makaadto kag kalibot pagkadaghan gyud nga nagsayang-sayang ang mga tawo. It's written. Nahasulat. Don't be deceived. Ayaw gyud palimbong. God is not mocked. Tungod kay ang Dios dili gyud What you sow, unsay imong gitanom, you shall reap. imo sang anihon. And so many are reaping what they have sown. Munang daghan usab ang nagaani unsay ilang ginatanom. And once they mess it up, Sa diha nga kadto nahimo na nila, they want us to pray. gusto na nilang muampo ta alang nila. We cannot pray. Dili ta makahimo sa pag-ampo. You cannot pray for everything. Dili ka makahimo sa pag-ampo sa bisan unsa. You have to reap what you have sown. Imo gyung anihon unsay imong gitanom. There are consequences that you cannot escape. Kay nagyoy mga panghitabo nga di gyud ka kasibak. You can escape the white throne judgment. Imo masibatan you can Escape the white throne judgment. makahimo kang makatago sa white throne judgment. God will forgive you. Ang Dios mo pasaylo kanimo. But you will have to bear the consequences while you are here. Pero anihon gyud nimo ang bunga samtang naa ka dinhi. You cannot escape that consequences. Di gyud nimo malikayan kana maong bunga. That's why it's written in Galatians 6:7. Mao nay nahisulat sa Galacia 6:7. God is not mocked. Kay ang Dios dili gyud matiaw-tiawan. You can read that. Galatians 6 verse 7. Today many want us to believe that God will forgive. Karon daghang nagatuo nga ang Dios mo pasaylo. He gave us His word in a language we can understand, Iyang gihatag ang mga pulong sumala sa lingwahe nga ato masabtan. so that we are not deceived. Aron sa inyo nga di ta malimbungan. Read. Ayaw ka mo palimbong. Ang Dios dili mabiay-biay.
Kay bisan unsay igapuga sa tawo, mauusab ka na ang iyang pag-aanihon. Is it clear? Klaro ba? That's why what is a child of God praying? Mao na nga unsa may angay iampo sa anak sa Dios. Not my will, Dili ang akong kabubuton, but thy will be done. apan ang imong kabubuton mao'y matuman. That is the principle that governs a child of God. Mao nang prinsipyo ha ang maghari sa anak sa Dios. God came down as man and walked as man and taught us how to pray. Ang Dios mianhi og nagkinabuhi ingon nga tawo aron sa pagtudlo kanato unsaon pag-ampo. What did he pray in Gethsemane? Unsa may iyang giampo dito sa Getsemane? Thy will be done. Ang imong pagbuot. That's the prayer of a child of God. Mao nay mga pag-ampo sa anak sa Dios. Today, so many are struggling with their Christian life Karon daghan kaayo ang nahasol sa ilang kinabuhing Kristohanon. because they want their desires to be fulfilled. Tungod kay ang gusto nila ang ilang mga tinguha mao'y matagbo. We should thank God our desires are not fulfilled. Kinahanglan nga magpasalamat ta sa Dios kay ang atong mga handom wa natagbo. If God doesn't fulfill your desires, you are a blessed one. Kay kung ang Dios wala magtagbo sa imong mga tinguha, usa ka kapanalangin. Look at those who have been blessed by their desires. Tan-awa ra gud tong gipanalanginan sa ilang mga handom. They have messed up their life. Ilang gisayangan ang ilang kinabuhi. They are disappointed. Nahimo sila nga nangahabba. Some pray, Lord, give me a beautiful wife. Ang uban nagaampo nga tagay kog matahong kay asawa. Who wants a ugly wife? Kinsa man ko'y gusto og pangit nga asawa? It's a beautiful wife. Kanang gwapa yung asawa. More educated than me. Kanang mas labaw pag yung edukado kay kanako. And God blessed. O ang Dios nagtagbo. Very beautiful. Ting gwapahan. But inside is the devil. Apan sa sulod niya, demonyo man sad, udautan. God blessed. Ang Dios nagpanalangin. You asked, Kay nangayo ka gud. you got it. O imo sang giani. Now don't trouble God Munang ayaw yung hasula ang Ginoo. because you asked for it. Tungod kay imo nang gipangayo. So what should a child of God pray? So, ang sabay angayang iampo sa anak sa Dios. Not my will. Dili akong pagbuot. Never my will. Dili yun ang akong pagbuot. Lord, if it is your will only, Ginoo, katulang imong pagbuot. because my belief is Tungod kay ang akong pagtuo, He has a good will for my life. kay siya adunay maayong pagbuot sa akong kinabuhi. Is it true? Di ba tinuod? After all, He created me with a purpose. Ato makita nga gihimo ko niya nga adunay dakong tumong. So let His will be done. Mao nang tuguti ang iyang pagbuot mo ay matuman. Is the creation beautiful? Di ba ka nang binuhata? Pagkanin do? Do we have time to look at this? Ano na ba kita'y panahon aron sa paglantaw ni ani? Is it beautiful? Di ba manin do? Is it beautiful? He has grass also for us to lie down. Himo sad siya o kasagbutan aron kita makahigda. He has spread the grass outside. Yang gibutang kasagbutan diyas gawas. I say, Lord, I want a small house so that I can sleep. May tang Ginoo, di ko gusto ana kasagbutan, gusto ko gamay lang balay aron makatulog ko. So what do our Carabao do? Thank God this man is inside the house so that I can sleep on the grass. Mao na unsay iingon sa Carabao ay salamat sa Ginoo kay nana say balay kay ako makakaon ko aning tanang kasagbutan. The Carabao sleeps on the grass and we sleep inside the house. Even we are not able to sleep. Ang Carabao makatulog dito sa kasagbutan pero kita na dito sa gamay na tong kuan hindi kita katulog. Is it beautiful? Dili ba matahong? Do we have time to look at this? Ano na ba kita'y panahon sa pagtanaw niya na? Peacock. It's a bird. Sa kapika, sa kalangga. It's the national bird of India. Mao na ang national bird sa India. You can see it on the roadside. Imo nang makita dito sa mga kalsadahan. They roam in the wild.
They are in the Oh, wild. suroy-suroy sila diya sa kadalanan. Is it beautiful? Dili ba matahong? Beautiful. Why I am showing this? Nganong ako kining ginapakita? We don't have time to look at any of these things. Kaya wa man gud tay panahon sa paglantaw aning mga butanga. We are always looking at our purse. Kaya nagalantaw ta kanunay sa tong panudlanan. Is it beautiful? Di ba matahong? And the birds look at us. Unya ang langgam galantaw nato. They say, man, why are you worried? Ingon siya nga oy tawo nganong balaka man ka? There is a creator. Naa may magbubuhat. Is it beautiful? Di ba matahong? The design, Ang disenyo, the weight. ang iyahang ang iyang kilo timbang. The flower will not bend. Oh, dili pud mo mubaog ang bulak. Oh, the wisdom. Tanan nga kaalam. Is it beautiful? Dili ba matahong? How many colors? Sa kadaghan ang mga kulor. Can you thank God looking at the creation? Ay mo bang mapasalamatan ang Dios sa iyang galantaw ka sa mga binuhat niya? Where was thou when I laid the foundation of this earth? Diin man ako sa diha nga gimugna ang pundasyon nining kalibutan. When we look at our prayers, Kung atong lantawon ang atong mga pag-ampo, we keep on grumbling, nagadikit tag reklamo, murmuring. sigig pagulbul. That's the reason God doesn't talk. Mao na hinungdan ang Dios di na gid makigsulti. Job thought that he is someone great. Kaya si Job gani naghuna-huna nga dako na siya. He said, I have done no wrong. Ningon gani siya, oh, di ko'y nahimo sayo. When a problem comes in our life, Sa diha nga ang problema motong nga moabot sa tong kinabuhi. our face becomes gloomy, right? Oh, ana ang atong naong di na may tsura. Why? Ano man? Why are you gloomy? Ano man yun ana man imong panagway? What's the reason? Unsa may hinungdan? God is not faithful? Di man gud matinud-anon ang di man di ba matinud-anon ang Dios? Face is long. Taas na ino. Why? Nga naman. Because God is not good. Tungod kay di man gud maayo ang Dios. He is not good. Di siya maayo. He cannot be trusted. Dili gani siya masaligan. He is not faithful. Dili siya matinud-anon. I committed my life. Akong gitugyan akong kinabuhi. That's a mistake I did. Mao nay sayop nga akong nahimo. I should have not committed my life in Wa na those lang hands. unta na akong gitugyan akong kinabuhi diya niya. We heard one sister saying, Nadungog na ko na sa usa ka igsuong babae nga miingon. she says, I told Jesus, leave me alone. Don't interfere in my life. But he doesn't leave me alone. Wow. Miingon to mabayhana, miingon ko kang Jesus nga biyay na lang ko ayaw na pagpataliwala na ako pero wag ko niya gibiyahan. She says, I'm fed up with him. Kapoy na ko kay niya. I said, wow. Miingon ko, wow. Thank God he's not fed up with you. Salamat yun kaya wag gikapoy ang Ginoo nimo. If he gets fed up, you've had it. Kay kung gikapoy na siya nimo natapos dun. Job says, I have done no wrong. Ingon si Job nga wag gyud koy nahimong sayo. I will justify. Magpamatuod ako. I'll reason. Murason yun ko. God says, Ang Diyos mingon, hello, where were you when I laid the foundation of this earth? hello, diin ka man sa dihang gihimo na akong pundasyon sa kalibutan. Is it beautiful? Di ba matahong? Do you see this in Philippines? Imo ba kining makita dinhi sa Pilipinas? Who put this up? Kinsa may nagbutang nina? The Philippine government? Ang gobyerno sa Pilipinas? When it rains, Sa dihang muulan, when you see this, kung imong makita kini, a child of God has tears in his eyes. ang anak sa Dios muluha gyud sa iyang mga mata. Why? Nga naman, What is he looking at? unsa may iyang ginalantaw? What is God saying? Unsa may ginaingon sa Dios? You have not been faithful, but look at me. Down the ages, I have been faithful. Wala ka nagmatinud-anon apan lantawa ko sa tibuok kapanahonan ako nagmatinud-anon. Is it true? Dili ba tinuod?
Has he been faithful? Siya ba nagmatinud-anon? 2014 he was faithful. 2014, siya maunungon o matinud-anon. Let anything come in 2015. Tuguti, ang bisan unsang moabot 2015. I'm not worried. Dili ko angay mabalaka. Why? Nga naman, He is faithful. tungod kay siya matinud-anon. If he brought me to this point, Kay kung iya kong gidala ni ining punto ha, he will lead me on. siya magahimo nga makapadayon ako. That's why I'm not confused, Munang dili ko angay malibog. because Christ is there with me. Tungod kay si Kristo naa dinhi kanako. What a beautiful creation. Unsa ka matahong nga gibinuha. Can you look at how God is trying to talk to me? Imo bang sudong kung sa papano gusto makigsulti ang Dios dinhi kanako? Why we have the projector and all these pictures, so that many times we at least look at these pictures and try to learn. Ngano nga naay mga projector karon aron sa ingon nga kahit papano makasudong kita makalantaw ni mga butangan. Is it beautiful? Dili ba maanindot o matahong? For us, Alam ka na to. do we have time to look at them? Naa ba kita'y panahon aron sa paglantaw diha nila? But we don't have time. We buy plastic ones and keep it inside our house. Di man gud ta gustong lantaw mo nang tangan tong mga plastic ng atong mga panimalay. And wash it once a month Nga ugasa na to sa kaisa sa iskabulan. and keep it there. Ay butang nesto nga plastic. You don't have to wash this. Kini di na nimo kinahanglan imo panghugasan. It has smell also. Naasad ni sa iyang kaugalingong kahumot. Is it beautiful? Yes. For me, Alang nako, this is not for the Carabao. dili ni alang sa mga kabaw. For me alone. Alang rani nako. When you walk down the street, Kaya kung ikaw magalakaw sa kadalanan, when you look at the flowers, ug imong lantaon ang mga kabulakan, that is God telling me, I love you. mao na ingon ana ang pagpakigsulti sa Dios sa pag-ingon gihigugma ko ikaw. Amen. Hallelujah. But what is my reaction? Apan unsa may ako karong reaksyon? No. Wala ako nimong gigugma. Is it beautiful? The colors, Ang iyang kulor, small plants. gamay nga tanong. Is it beautiful? What would the world be if there were no flowers? Unsa kahay dagway sa kalibutan kung wa gyoy buwak? But still, Pansa gihapon, what are we doing? unsay atong ginahimo? Grumbling. Gareklamo. What are we supposed to do? Unsay angay natong pagahimo? Can we look at the beautiful creation? Ato bang malantaw ang mga maanindot nga mga gipanghimo? Even the small dots, Bisan tong pinakagamay na lang gyud nga puntik-puntik. God is using the creation to talk to us. Ang Dios nagagamit niya lang iyang mga binuhat aron sa pagpakigsulti kanato. Is it beautiful? The tulips. How many flowers are there? Pila man kabuok mga kabulakan naa. Is this beautiful? Di ba kanak matahong? How much God looks at us and He says, how much I love you, how much I care for you, but still you are not satisfied. Kapila ka bisis nga mingon ng Ginoo gihigugma ko ikaw nagaamping ako kanimo. Just one verse and then we'll close. Sa nalang ka bersikulo nga ato kining pagasirhan. Romans 1. Roma kapitulo 1 verse 18. versikulo 18.
For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Kay gikan sa langit ginapadayag ang kapungot sa Dios batok sa tanang pagkadili Dios nun o pagkadili matarong sa mga tao nga nagababag sa kamatuoran pinaagi sa ilang pagkadautan. Because that which may be known of God is manifest in them, for God hath shown it unto them. For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Kay ang arang mahibaluan mahitungod sa Dios tataw ngadto kanila kay kini gipakita man sa Dios ngadto kanila kay sugad pa sa pagkatukod sa kalibutan ang iyang dili makita nga kinaiya nga mao ang iyang dayong gahom o pagkadios sa tin-aw na ila na pinaagi sa mga butang nga iyang nabuhat busa wala sila ikapang mulipas. We have to understand the character of God. Atong angay sabton ang kinaiya sa Dios. He is talking to man through creation. Nakigsulti siya sa tao pinaagi sa iyang mga binuhat. No one can give any excuse. Walay si bisan kinsa nga makapangahas paghatag og mga rason. You saw all that the people were doing yesterday night on the pictures. Inyong nakita to tanan nga mga picture kagabi. What all sacrifice they are doing. Unsa nga mga sakripisyo ang ilang mga ginabuhat. Why? Nganuman, God has left them to their desires. tungod kay ang Dios gusto na lang sa ilahang mga tinguha. Ipasagda na lang silang tinguha. Why? Nganuman, Even after seeing the nature of God, they are crazy after their own desire. tungod kay tapos silang nakalantaw sa mga gipangbuhat sa Dios, sa gihapon gapakabuang sila sa ilang mga kaugalingon. If God has done this to them, Kay kung ang Dios mihimo ni ana diha kanila, look at us. lantaw ra gud kita. We have the Bible also. Ana usab kitay Biblia. How much worse will be the punishment for us? Unsa kalabing ngilad ang ato mahiaguman nga silot. They don't have the Bible. Wala gani sila Biblia. God left them to their desires. Ipasagda na lang sila sa Dios sa ilang mga handom o tinguha. That's the reason when you look at the believers, there are majority are worse than the unbelievers. Mao na nga kung imong lantawon, daghan sa mga magtotoo, mas labaw pang ngilad kaysa mga dili magtotoo. The world can at least enjoy this world. Ang Unbelievers can. ang mga dili magtotoo kahit papano sila makalipay sa ning kalibutan. But look at the believer. Apan lantaw ra gud ang mga magtotoo. He can neither enjoy the world, neither can he enjoy heaven. Pili sa ana sa iyang gustong kalipayan, kalibutan ba o ditos langit. He is struggling. Hasol siya. Why? Nganuman, God has left him to his tungod desires. kay ipasagdan na lang man siya sa Dios sa iyahang mga tinguha. So, what I need to analyze myself, Mo unsa may kinahanglan akong i-analisa sa akong kaugalingon? has God forsaken me? Gisalikway ba ako sa Dios? Why am I not sensing his presence? Nganong di ko man mabatyagan ang iyang presensya? What does God want? Unsa may gusto sa Dios? I know who he is Nasayod ako kinsa siya and walk according to his way. ug nagkinabuhi sumala sa iyang kabubuton. But if I don't want to know him, Apan kung di na ko gustong mailhan siya, he will give us opportunities. hatagan kata niya og kahigayunan. If I keep on hardening my heart, Kay kung akong padayonon nga patig-ahon ang akong kasing-kasing, he will harden our heart iya sad yung pastig-ahon ang atong kasing-kasing. and make our life a warning for others. Unya himuon ang atong kinabuhi nga pasidaan alang sa uban. That's why he says, remember Lot's wife. Munang miingon siya, hinumdumi ang asawa ni Lot. Therefore, I need to be sensitive to the voice of God. Mao na ang kinahanglan, mahimo akong sensitibo diha sa tingog sa Dios. We are dealing with the creator of the universe. Kay kita nagadumala sa mga binuhat sa Dios sa universo. That's why ministry is so serious. Mao na nga ang ministry seryoso kayo. It is his work. Kay iya nang buluhaton.
He has asked us to be co-laborers. Iya kita nga gitawag aron mahimong masig ka magbubuhat. Can you look at the hard work God is doing to show His nature to the world? Imo bang kita unsag yun ang sakripisyo sa Dios diha sa iyang mga gibuhat? Through the creation He's talking. Pinaagi sa iyang mga gipangbuhat, nakigsulti ang Dios. He's talking to us also. Nakigsulti usab siya dinhi kanato. What does He want? Unsa man iyang gusto? We surrender ourselves Nga atong matugyan ang atong kaugalingong buo for His will. alang sa iyang kabubuton. Not my will, Dili atong kabubuton, but Thy will be done. apan ang iyang pagbuot matuman. Let's bow our heads and close our eyes. Atong iduko ang atong mga ulo ug ipiyong ang atong mga mata. How great this God is. Unsa kadako kini nga Dios. When we look at the creation of God, Kung atong lantawon ang mga gipanghimo sa Dios, then sings my soul, my Savior God today. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God today. How great Thou art, how great Thou art, O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works Thy hands have made. I see the stars, I hear the mighty thunder, Thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God today. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God today. How great Thou art, how great Thou art. When through the woods and forests glades I wander, I hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur and hear the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God today. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God today. How great Thou art, how great Thou art. Let's bow our head and pray. Father, we praise You and thank You. How great Thou art. We are nothing before You. Thank You for the great privilege You have given us to know You.
Help us to understand Thy awesomeness, Thy greatness, O Lord. Thank you for your faithfulness. Help us to know you more. Give us that hunger in us, that we may know you more, O Lord. Thank you, Lord. Continue to speak to us. In Jesus' name we pray. Amen.